Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Nakaganito pala kaya hindi ko marinig. Hello po, good morning. Ayan, happy first Sunday of the month of August. No? Tunay nga pong napakabuti ng Diyos na nalagpasan po natin yung July at ngayon nasa August tayo. No? Talaga officially, second half of the year na. Tapos September naman, no? Pasko na naman. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Sa ating pagsisimula ng worship na gagawin po natin ngayong linggo. Ayan. Practice niyo po yung mga smile niyo. Isipin niyo po yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. No, wag niyo muna pong ibigay niyo po, i-offer niyo yung mga iniisip niyo, mga problema, no, mga gagawin niyo pa mamaya, mga pagsubok. No, this day, nandito po tayo bilang isang katunayan ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Yan, amen. Ngayon po tayo ay aawit, pupuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. We will thank Him for all He has done.
tayo daw po ay tinawag ng mga kaibigan ng Diyos. We are friends of God. Tayo po lahat, umawit, papurihan siya. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. That you are mindful of me, that you hear me when I call. It's true that you are thinking of me, how you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, so amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we pray. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God because we Lord of glory, you have called me friend. Almighty Lord of glory, you have called me friend. Almighty Lord of glory, you have called me friend. Yes, Lord. Thank you, Jesus, Lord. You saved us. Thank you, Jesus. You sacrificed your life for us. Thank you. Thank you, Lord. It was my
your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Lift up before you. Silence the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Jesus, Lord. What a beautiful name. Lord, thank you that you have allowed us to know you. Lord, thank you because you have shown your face upon us. Jesus, thank you for the sacrifice. Thank you for the life that you've given so that we can be alive, truly alive. Lord, we were dead. Now we are alive in you. By your love, by your sacrifice, by your grace. Thank you, Jesus. Thank you that we can call upon your name despite everything in this world. Despite all the suffering, the heartache, the hurt, the loss, the chaos in this world. We have you, Lord. We can just call upon your name. And Lord, you will give us peace. You will give us rest. Lord, we trust in you. We surrender our lives to you, Lord. To you, Jesus. Thank you. Thank you because of who you are. Thank you because even though we don't deserve it, Lord, you allowed us to be here. That's why, Lord, this morning, we will lift up our voices, we will give you praise. Sa pagkikinig ng salita ng Diyos, nandito kami, Panginoon, humihingi ng blessing, nawa ay
Patuloy mo kaming bigyan ng iyong mercy, Panginoon. Ipakita yung goodness mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you. Lord, we give you all of the glory. Lord, we thank you. We give you all of the glory. We give you all of the honor. We praise you, Lord. We lift up our voices. We give our lives to you, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan po natin ng malas na palakpakan ang ating Panginoon Jesus. Song praise. Ayan, ang isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pwede po pakibati ng katabi nyo, sabihin nyo po, Happy Lord's Day sa'yo, kapatid. Sabihin nyo po sa katabi nyo, Happy Lord's Day sa'yo, kapatid. Ayan, salamat po kay Lord sa pribilehiyo pong muli na ito, na makapagbahagi po ng kanyang mga salita, kahit na ako po hindi naman karapat-dapat. At mga kapatid, sa umaga pong ito, meron po akong nais itanong sa bawat isa po sa atin. Ito po yung tanong, ano po ang mararamdaman ninyo kung halimbawang isang araw ay matuklasan nyo po na yung pinakamamahal nyo sa buhay o yung pinakamatalik nyo pong kaibigan is sumasama lang po pala sa inyo dahilan sa pera ninyo, sa sasakyan nyo, or sa mga bagay na mayroon po kayo. Ano po ang mararamdaman natin, mga kapatid? Mga kapatid, sa araw-araw po ng ating buhay, ay marami pong tao ang mga lumalapit sa ating Panginoong Hesus. May mga lumalapit po sa Kanya dahilan lamang sa sila ay mayroong sakit or karamdaman. Meron din pong lumalapit sa ating Panginoong Hesus dahilan lamang sa mga pinansyal na pangailangan. At meron din pong lumalapit dahilan lamang sa mga problema sa pamilya, trabaho, negosyo o pag-aaral. Ngunit wala pong masama, mga kapatid, sa mga kadahilanang ito. Sa katunayan po, mga kapatid, bukas na bukas po ang kamay ng ating Panginoon para sa mga taong lubhang napapagal at nabibigatan sa kanila pong mga pasanin sa buhay. Subalit mayroon pong mas malalim na tanong ang ating Panginoon, mga kapatid. Meron po siyang mas malalim na katanungan para sa bawat isa po sa atin. Ang tanong pong ito ay, bakit mo ako hinahanap? Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay, bakit mo ako hinahanap? Ito po yung mababasa natin sa John chapter 6 verse 26 to 27. Maaari po tayong sandaling tumayo, mga kapatid, bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Ayan. Simulan po natin sa verse 26. Magbibilang po akong 3. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sumagot si Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hinahanap niyo ako dahil kumain kayo at nabusog, hindi dahil naunawaan ninyo ang mga kamangha-manghang tanda na ginawa ko. Verse 27, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Tayo po sandaling yumuko, tayo po manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagpuri muli sa iyo, makapagsamba sa iyo, Panginoon, at makapakinig po ng iyong mga salita. Dalangin nga po namin sa umagang ito ang patuloy pong pagsama at paggabay ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang manguna. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Ikaw nga po ang magngusap, magturo sa amin. Gamitin mo lamang po ako bilang instrumento. Speak through me, Lord. Ikaw po ang mangusap sa amin at ikaw po ang magbigay ng pangunawa upang buksan mo po ang aming mga tenga, Panginoon, aming mga isipan, aming mga puso, upang wag lang po nawa namin itong tanggapin, manatili sa isipan, kundi bumaba po sa aming mga puso at patuloy pong makita sa aming araw-araw na buhay. Dalayan namin, Panginoon, ikaw lang po ang maitaas mula sa simula hanggang matapos po ang aming gawain ito. Pamandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo, mga kapatid. Maraming salamat po. Ayan. Ayon po sa binasa nating talata, mga kapatid, ayon po sa mga talata na ating pong binasa, meron daw pong mga tao daw po pala talagang lumalapit sa atin pong Panginoong Hesus.
ngunit hindi po para mismo sa Kanya, kundi para po sa mga pagpapalang nagmumula sa Kanya. Matapos pong pakainin, ang context na po nito mga kapatid, ito po yung kakatapos lamang ng Panginoong Hesus na pakainin yung 5,000 tao. And sabi po doon sa talata, 5,000 tao pero lalaki lang po yung binilang. Ibig sabihin, approximately mga 10,000 or 15,000 po yun. Ganun po karami yung pinakain ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung nangyari. Pagkatapos niyang pakainin yung 5,000 tao, na lalaki pa lang, pwedeng 10,000 or 15,000 and more. Tapos ito na po yung mga sunod na nangyari. Sabi po dito, ayan, matapos pong pakainin ng ating Panginoon sa mga yan, tumawid na po ng lawa ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. After po nilang pakainin yung 5,000, yung mga alagad po is tumawid ng lawa. And kinaumagahan po mga kapatid, tumawid rin po yung mga tao, tumawid rin po sila ng lawa. Ano po? Ayan, kinaumagahan, tumawid din po sila ng lawa. Ang mga taong pinakain ng ating Panginoong Hesus para lamang po hanapin siya. Yung po yung context mga kapatid. And kung titingnan po natin sa panlabas mga kapatid, mukha po silang napaka-devoted, di po ba? Imagine niyo po yon. Handa silang tumawid ng lawa para lang sundan ang ating Panginoong Hesus, para makita siya at para hanapin siya. Pero mga kapatid, inilantad po ng ating Panginoong Hesus ang kanila pong mga tunay na motibo. And next slide po. God is not only concerned with whether we seek Him, He is also concerned with why we seek Him. Muli po, God is not only concerned with whether we seek Him, He is also concerned with why we seek Him. Hindi lamang po siya interesado mga kapatid, kung hinahanap po ba natin siya. Hindi na po yung tinatanong ng Panginoon. Hindi na po tinatanong ng Panginoon, hinahanap niyo ba ako? Ang tanong po ng Panginoon, bakit mo ako hinahanap? Bakit niyo ako hinahanap? Kaya bilang proposition po mga kapatid, let me propose to you po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Bilang mga totoong alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo, ano nga po ba ang dapat na pinakadahilan ng paglapit po natin sa Kanya? Kaya sa umaga pong ito ay titingnan po natin kung paano nga po ba inilalantad ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaiba ng mga taong naghahanap lang sa Kanya para sa makukuha nila o kumpara doon sa mga tunay na sumusunod talaga sa Kanya. Samahan niyo po mga kapatid na alamin ang tatlong katotohanan na inihahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo na naglalantad po sa tunay na motibo ng bawat taong lumalapit po sa Kanya. Bilang unang puntos po. Point number 1, the revelation. Mababasa po natin to sa verse 26. Sumagot si Jesus sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hinahanap niyo ako dahil kumain kayo at nabusog. Muli po mga kapatid, ang mga taong ito po ay sumunod. Ito pong mga taong kausap ng ating Panginoon, ito po ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Handa po silang tumawid ng lawa para lamang mahanap at makalapit sa atin pong Panginoong Hesus. And kagaya nga po na sabi ko kanina, kung titingnan po natin outwardly sa panlabas, mukha po silang masisipag at mukhang mga tapat na tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pero ang ating pong Panginoong Hesus mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus po na nakakaalam ng tunay na laman ng ating mga puso ay harapan pong kinompronta ang mga taong ito na sumusunod lamang sa Kanya dahilan sa tinapay na natanggap po nila mula sa Kanya. The miracle, next slide po, the miracle became more important than the Messiah. The miracle became more important than the Messiah. Naging mas mahalaga po para sa kanila ang mga himala kaysa sa Messiah sa ating pong Panginoong Hesus. And next slide po, sabi din dito, the blessing became more greater than the blesser. The blessing became more greater than the blesser. Naging mas pinahalagan po nila mga kapatid yung pagpapala kaysa po doon mismo sa pinagmumulan ng pagpapala. Kaya bilang illustration po mga kapatid, para mas manawaan po natin, kung ano nga po ba ang itsura ng mga taong mas pinahahalagahan ang pinagmumulan ng pagpapala kaysa po doon mismo sa pagpapala. Narito po ang isang biblical na ilustrasyon. Tingnan po natin ang uri ng pananampalatayang ipinakita ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Nasalungat po. Kumpara doon sa mga nabanggit sa tao, kumpara po doon sa mga taong kausap ng ating Panginoong Hesus na hinahanap si Jesus dahil sa makukuha nila, hindi mismo para sa ating Panginoong Hesus. Iba po ang pinakitang pananampalataya ng mga, ito po ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Basahin po natin, Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Sabi po dito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran
Kausap po nila ito pong tatlong ito, magkakaibigan, kaibigan po nila si Daniel. And kausap po nila isang hari. Kausap po nila si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonian Empire. Imagine po nyo yun, isipin po natin, hari ang kausap nila. At ito po yung sinasabi nila, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay may kapangyarihang iligtas kami mula sa nagliliyab na pugon. Ay pa po dito? Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, nais naming malaman mo, mahal na hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba sa gintong ribultong itinayo mo. Ang pinakatumatak po dito mga kapatid sa talatang ito is yung salitang ngunit kahit hindi. Sa English po, even, sabi po dito, ngunit kahit hindi. Even if he not, di ba sabi po dito? Ngunit, sabi po nila, ipinapakita po dito mga kapatid na naniniwala po silang kaya silang iligtas ng ating pong Panginoon. Naniniwala po sila na kaya silang iligtas ng ating Panginoon. Pero sabi po nila, ngunit kahit piliin ng Panginoon na hindi kami iligtas, hindi pa rin magbabago ang kanilang pagmamahal at pagsamba at katapatan sa atin pong Panginoon. And ito po mga kapatid ang tunay na pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi lamang nakasalalay sa mga pagpapalang natatanggap, kundi sa atin pong Panginoong Hesukristo mismo. Ang bilang application po, itanong po natin sa ating mga sarili mga kapatid. Here are some biblical tests. Itanong po natin sa ating mga sarili, if God removed His earthly blessing, would you still follow Him? If God removed His earthly blessings, would you still follow Him? Ito po yung pagsubok na hinarap, mga kapatid, ni Job. Kung familiar po kayo kay Job, after losing his wealth, children, and health, he still choose to worship God. Itanong po natin sa ating mga sarili mga kapatid, kapag inalis ba ng Panginoon or kapag tinigil ba ng Panginoon yung pagpapalang ibinibigay niya sa atin, mga earthly blessing, tayo po ba ay magpapatuloy pa rin sumunod, magpuri at maglingkod sa Kanya? Sapagkat kagaya nga po ng illustration, ng halimbawa si Job, imagine niyo po si Job, sobrang yaman niya po nung panahon nila. Pero after pong ipahintulot ng Panginoon na mawala lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga anak sabay-sabay na namatay, at yung kanyang kalusugan ay naapektuhan, mas pinili niya pa rin pong purihin ang ating Panginoon. Dahil malinaw po sa kanya, nabanggit po dun sa talata, sa Book of Job, sabi niya, hubad akong ipinanganak sa mundong ito, hubad akong lilisan sa mundong ito. Sabi niya po, pinanganak akong walang dala, lilisan ako sa mundong ito nang wala ring dala. Malinaw po sa kanya na lahat ng meron siya, pinagkatiwala lamang ng ating Panginoon. Kaya hindi niya po ito tinitingnan na sa kanya, tinitingnan niya po ito na pinagkatiwala lamang sa Kanya ng atin pong Panginoon. Kaya sabi niya, ang Lord ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang pwedeng kumuha. Kaya hindi po siya nag-alit, nagtampo na, Lord, bakit mo kinuha? Pinaghirapan ko yung mga ari-arian ko, yung mga anak ko, yung kalusugan ko. Hindi po siya nagreklamo, hindi niya po sinumpa, hindi niya po minura ang ating Diyos. Bagkus, sinamba niya po ang ating Panginoon dahil malinaw nga po sa Kanya na hindi siya lumalapit sa Diyos para sa pagpapala, kundi mismo para sa atin pong Panginoon. Bilang ikalawa po, tanong natin sa ating mga sarili, when prayers seem unanswered, what do we do? When prayers seem unanswered, what do we do? Kapag mga kapatid, yung mga pinapanalangin po natin na ilang araw na, or ilang linggo, ilang buwan, or ilang taon, or ilang dekada, kapag tila, Panginoon, parang di mo po sinasagot, na Lord, bakit parang walang katugunan? Mga kapatid, tayo pa rin po ba ay maglilingkod, magpapatuloy at pupuri sa ating Panginoon? Do we still continue to trust Him? Or do we become bitter and distant? Tayo po ba ay patuloy na magtitiwala? O talagang lalayo sa Panginoon? Babalik sa dati nating pamumuhay at talagang ihihiwalay, ilalayo ang ating buhay sa ating Panginoon. Because genuine faith, mga kapatid, genuine faith preserves because it rests in God's character, not merely in His earthly blessing. Genuine faith preserves because it rests in God's character, not merely in His earthly blessings. Itanong po natin sa ating mga sarili mga kapatid, nagsisimba ba ako dahil alam kong mahal talaga ako ni Lord? Tanong natin sa ating mga sarili, nagsisimba ba talaga ako dahil alam kong mahal ako ni Lord at dahil mahal ko si Lord? O dahil lamang sa mga pagpapalang tinatamasa ako at hinihintay ko mula sa Kanya? Tayo po mismo ang makakasagot ng mga kapatid. Nagsisimba po ba talaga tayo? Nagsisimba? Naglilingkod sa Panginoon? Dahil alam natin, malinaw sa atin na Lord, alam kong mahal mo ako at mahal kita, kaya ako ito ginagawa. Or sa kabilang bahagi, baka dahilan lamang po mga kapatid sa meron tayong mga pagpapalang natatanggap at meron tayong mga hinihintay pang pagpapala na paparating.
Ngunit hindi lamang po inilalantad mga kapatid, hindi lamang inilalantad ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pong mga maling motibo. Itinutuwid niya rin po ang ating mga maling paniniwala at pag-aakala. Bilang ikalawang puntos po, the redirection. Mababasa po natin sa verse 27a, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira. Mabati linawin po natin, Jesus is not condemning work. Ano po? Jesus is not condemning work. He is just correcting our priorities. Hindi po ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesus ang pagtatrabaho. Itinutuwid niya lamang po ang ating mga prioridad. Sapagkat lahat po ng nasa mundong ito, sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, ang pagkain ay nasisira, ang pera ay pwedeng manakaw, ang kalusugan ay pwedeng humina, at ang tagumpay ay lilipas. Ngunit hinahabol po ng mga taong ito na banggit kanina, yung kausap ng ating Panginoong Hesus, yung mga taong pinakain niya ng tinapay, hinahabol po ng mga taong ito ang mga bagay dito sa lupa na lilipas din. Habang pinapabayaan po nila ang kanilang buhay na walang hanggan at buhay espiritual. Linawin ko lamang po muli mga kapatid, wala pong masama sa paghahanap buhay. Wala pong masama sa paghahanap buhay, pero nawa, sa atin pong paghahanap buhay, wag po nating kalimutang unahin yung nagbibigay ng buhay. Sa atin pong paghahanap buhay, wag po nawa nating kalimutang unahin ang nagbibigay ng buhay. And kung ang mga pansamantalang mga pagpapala po, muli mga kapatid, kung ang mga pansamantalang pagpapala ay hindi po kayang magbigay ng tunay na kasiyahan, saan nga po ba natin ito matatagpuan? Ibinibigay po ng ating Panginoong Hesus mga kapatid ang sagot sa katanungan pong ito. Bilang ikatlo, mabilis lamang po tayo, ikatlo at panghuling puntos, point number 3, the invitation. Sabi po ng Panginoon Hesus, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Pansinin po natin mga kapatid ang malaking pagkakaiba. Ang pansamantalang pagkain po ay kinakailangang pagsikapan, pagtrabahuhan ng paulit-ulit, ngunit ang buhay na walang hanggan po ay libreng ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan po ay hindi pinagsisikapan, ito po ay tinatanggap mula ng libre sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya bilang application po muli, tanungin po natin ang ating mga sarili mga kapatid. Nagsisimba po ba talaga tayo para sambahin at purihin ang ating Panginoon? Kasi di po natin yun malalaman. Kung titingnan tayo sa panlabas, tayo po mismo makakasagot nun. Nagsisimba po ba talaga tayo para sambahin at purihin ang ating Panginoon? Na para talaga po sa Kanya mismo? O para lang po masabi natin kay Lord na, Uy Lord, nagsimba po ako kanina Lord ha? Lord, may utang ka po sa akin. Lord, ibigay mo na po yung pinagpipray ko. Marahil ganun po ang isip natin mga kapatid, na tila may utang pa si Lord sa atin, na tila may utang na loob ang Lord dahil nagsimba tayo. Mga kapatid, hindi po natin to ginagawa. Kagaya nga po nung nabanggit ni Pastor sa amin dati, gawin man natin or hindi, mananatiling Diyos ang ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya or hindi, mananatili po sang Diyos. Kaya, sabi nga po doon, kaya wag po natin isipin na kawalan tayo sa ating Panginoon. Ang ginagawa po natin paglilingkod ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin po mismo. Kaya itanong po natin sa ating mga sarili, nagsisimba po ba talaga tayo? Naglilingkod po ba talaga tayo para sa ating Panginoong Hesukristo mismo? O para lamang po sa ating mga personal na kadahilanan? Or baka marahil tayo po ay nagsisimba dahil naka-aircon po dito sa church. Di ko po alam, baka marahil meron pong ganun ang kaisipan na nagsisimba lamang dahil malambot yung upuan, parang masarap matulog. Ano po? Ngunit mga batid, marahil mayroon din po nandito na talagang uma-attend kasi meron lang gustong makita na uma-attend dito linggo-linggo. Pero nawa po mga kapatid, kung ano man po ang ating mga dahilan, nawa ito po ay nakasentro lamang sa atin pong Panginoong Hesukristo. Nawa po mga kapatid, kung ano man ang ating mga dahilan, bakit tayo nagsisimba, nagpupuri, naglilingkod sa ating Panginoon, dalangin ko po naway ito'y nakasentro lamang sa atin pong Panginoong Hesukristo. And bilang conclusion po mga kapatid niya, matatapos na po tayo. Conclusion, sabi po dito, the crowd wanted bread. Yung mga tao, ano po yung kausap ng ating Panginoong Hesus? They wanted bread. Naghanda silang tumawid ng lawa, sundan ang ating Panginoong Hesus para lang sa tinapay, sa pagkaing nasisira, nauubos at nawawala. But sabi po, ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus, our Lord Jesus Christ offered Himself the bread of life. The crowd wanted bread, but Jesus offered Himself the bread of life. Sabi ng Panginoong Hesus, bakit hinahanap nyo? Bakit ang gusto nyo lang is yung hinahabol nyo yung
tinapay na pag kinain nyo, na mawawala din. Pero sabi ng Panginoon, ito ang ibibigay ko sa inyo, ang aking buhay. Ang inais kong ibigay sa inyo ay ang buhay na walang hanggan. The crowd desired temporary satisfaction, but Jesus offered eternal life. Many followed Jesus until blessing stopped. Marahil may kakilala po tayong ganito mga kapatid, or marahil naging ganito na po tayo dati. Sumusunod sa ating Panginoong Hesus, pero nung tumigil yung pagpapala ng Panginoon, nung nagkaroon ng pagsubok, nung nagkaroon ng problema, tumalikod, tumigil sa paglilingkod. Kaya mga kapatid, many followed Jesus until the blessing stopped. But true disciples follow Him because Jesus is the greatest treasure. Malinaw sa kanila, kagaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego, na Panginoon, ibigay mo man o hindi yung mga kahilingan ko, yung mga dalangin ko, patuloy pa rin po ako maglilingkod sa inyo. Na Lord, mapangyari man yung mga, hindi man mapangyari yung mga gusto ko, hindi man mapangyari sa kaparaan ng ninanais ko. Panginoon, nalalaman ko na ikaw yung Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Nalalaman ko na ikaw ay mas alam ang lahat ng makakabuti. Kaya maglilingkod pa rin po ako sa iyo. Hindi ko man nakukuha lahat ng gusto ko. Salamat dahil binibigay mo lahat ng pangangailangan ko. Nawa po mga kapatid, kagaya po ni Apostol Pedro. Nawa po mga kapatid, kagaya po ni Apostol Pedro. Sinabi niya po na ganito sa John chapter 6 verse 68. Lord, sabi niya po, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sa Tagalog po, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito po yung, di ba, chapter 6 po siya. And yung talata po na ating binabasa, chapter 6 din, ito po yung nasa dulong bahagi. Ito po yung dulong bahagi. Nagtanong ang Panginoong Hesus, kasi matapos pong sabihin ng Panginoon dun sa mga tao, dun sa mga taong pinakain niya, sabi ng Panginoon, sumusunod lang kayo sa akin kasi nabusog kayo, kasi nakakain kayo. Sumusunod kayo sa akin dahil sa pagpapala. Matapos pong sabihin niyo ng Panginoon, umalis po yung mga tao, tumalikod sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, kayo, tatalikuran niyo rin ba ako? Tinanong niya po yung Kanyang mga disipulo. Sabi po ni Apostol Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan po natin mga kapatid ang ating mga puso, lahat po tayo ay dumating na sa punto na mas hinahanap po natin ang pagpapala ng ating pong Panginoon kaysa po sa Kanyang presensya mismo. Aminin po natin, lahat po tayo dumaan sa ganito. Maging ako po, nung ako po yung unang tumanggap sa Panginoon, lumapit po ako sa Kanya dahilan sa kagalingan, dahilan sa mga pinapanalangin ko. Hindi po masama yon kung sa simula. Pero kung tayo po sobrang tagal ng mananampalataya, ganun pa rin, laging Lord, laging ang prayer natin, hinahanap natin ang Panginoon para sa pagpapala, hindi pa rin mismo para sa Kanya. Meron na pong problema, mga kapatid. Muli po, walang masama kung tayo bagong mananampalataya, lumalapit tayo sa Panginoon para sa pagpapala, kasi lahat po tayo talaga halos dumaan dito. Pero mga kapatid, kung tayo po sobrang tagal na, matapos nating makapakinig ng mga salita ng Diyos mula sa Kanyang banal na kasulatan, tapos ganun pa rin yung mindset natin na, Lord, magsisimba ako kasi, Lord, meron akong ipagpipray, Lord, kailangan ko to, ganun. Nawa, mga kapatid, tayo po'y nagpumupunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon para sa Kanya mismo, para purihin Siya, para sambahin Siya, at makapakinig ng Kanyang mga aral, para yung mga buhay natin ay patuloy na baguhin ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pero yun nga po, ang mabuting balita, bagamat yun po yung parang nakakalungkot na lahat tayo dumaan sa ganun. Lahat po tayo nagsimula na lumalapit lang kay Jesus para sa pagpapala. Pero ito po yung magandang balita, mga kapatid. Hindi lamang po dumating ang ating Panginoong Hesukristo para lang ilantad ang kasalanan ng ating mga puso. Hindi po siya bumaba sa lupa para ipahiya lang tayo, para sabihin sa atin, ito lang, nakikita ko yung motibo ng puso mo. Ito talaga yung gusto mo, kaya ka lumalapit sa atin. Hindi lamang po para doon. Bumaba po ang ating Panginoong Hesukristo hindi lang para ilantad ang kasalanan ng ating mga puso, dumating rin po siya para iligtas tayo. Yung po ang kagandahan sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sa krus, hindi lang po tinapay. Sa krus, nung pinako ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang po tinapay ang binigay ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya po ang kanyang sariling katawan para sa ating pong mga makasalanan. Namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Siya po ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, at ngayon po ay iniaalok niya ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan sa lahat na magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Sapagat mga kapatid, muli po, ang pinakadakilang pagpapala na maibibigay po ng ating Diyos Ama sa langit
ay hindi po kalusugan. Kasi marahil kayo po ganun iisip niyo, Lord, pag tinanong po tayo, ano yung greatest blessing na pwedeng ibigay ng Lord? Marahil ang isagot po ng ilan sa atin, ang pinaka-greatest blessing ah, pag pinagaling ako ng Lord sa kagalingan ko, pag pinagaling ako ng Lord sa karamdaman ko, kapag pinayaman ako ni Lord, or kapag pinagtagumpay ako ng Lord, or pag binigyan niya ako ng kapayapaan, marahil yun po ang tingin natin sa pinaka-greatest blessing na pwedeng ibigay ng Panginoon. Pero mga batid, ang pinakadakilang regalo po ng Diyos Ama sa langit para sa atin ay mismong ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga batid, ngayon po, muli itanong po natin, kaya sa mga oras pong ito mga batid, itinatanong din po sa atin ng ating Panginoong Hesus ang parehong katanungang ito na ibinigay niya po para sa mga taong nakausap niya po doon sa talata. Kung paano pong tinanong ng Panginoong Hesus, yung mga taong pinakain niya, 5,000 or 15,000, kung paano tinanong niya ng Panginoon, mga kapatid, tinatanong niya rin po tayo sa mga oras na ito, bakit mo ako hinahanap? Bakit mo ako hinahanap? Kaya sa mga kapatid, sa mga oras pong ito, lumapit po tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya, hindi lang po dahil sa mga bagay na maibibigay niya sa atin, kundi dahil siya po mismo ang tinapay ng buhay, ang tagapagligtas ng mga makasalanan, at ang tanging makapagbibigay ng tunay at walang hanggang kasiyahan sa atin pong kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po Panginoon sa umaga pong ito, Lord. Thank you for reminding us, Panginoon. Thank you patawad po Panginoon. Kami po'y humingi ng tawad kung may mga pagkakataon or marahil hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay ganun pa rin yung pag-iisip namin, ganun pa rin po yung dahilan namin. Patawad po kung yung isip namin ganun pa rin, yung mindset namin ganun pa rin, na nagsisimba kami Panginoon, hindi talaga po para sa iyo, kundi para sa iba't ibang kadahilanan. Salamat po Panginoon sa pagpapaalala, sa pagtutuwid, sa pagtuturo Panginoon. Nanawa ang pinakamaging dahilan, Panginoon, bakit kami gumigising ng maaga, bakit kami nagsasakripisyo, pumupunta dito, Panginoon. Nawa, hindi po sa anumang mga personal na kadahilanan, Panginoon, kundi tanging para sa iyo lamang, Panginoon, para sambahin at papurihan ka, Panginoon, at para dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming mga buhay sa mga susunod pa, kung loloobin mo, Panginoon, na kami ay muli makapunta po, na loobin mo makapagsamba ulit sa iyo sa bahay-sambahang ito. Nawa, Panginoon, sa mga darating pang araw or linggo, itama mo na po ang aming mga puso na hindi po kami pupunta dito para tumingin sa tao, kundi para tumingin lamang po sa iyo, Panginoong Sus. Sapagkat, Lord, kapag sa tao po kami nakatingin, pwede po kaming matisod, Panginoon. Ang laki po ng chance, Panginoon, na talagang matisod kami, or masabi namin, ba't kala ko ba church to, ba't may mga ganyan? Patuloy na ipaunawa mo nga po sa amin, Panginoon, na ang iglesia ay hindi po para sa mga taong banal, kundi ito po ay para sa mga taong makasalanan, at aminadong makasalanan sila, at inaamin nila na gusto na nilang magbagong buhay. Lord, continue to remind us, Panginoon. Alisin mo po yung mata namin kung nakatingin to sa tao, i-focus namin to sa iyo, Panginoon, na siyang dakilang doktor, dakilang manggagamot, na kayang gamutin, Panginoon, pagalingin, Panginoon, ang aming pong mga kasalanan, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, nawa, sa mga oras pong ito, kung kami man, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo, kung kami man po ay lumalapit sa iyo, at ang tingin lamang namin sa iyo ay bilang tagapagligtas, dalangin namin, Panginoon, sa mga oras pong ito, hindi ka lamang po maging tagapagligtas ng aming mga buhay, kundi magsimulang gawin kang Panginoon na aming mga buhay, na talagang ikaw na po ang masunod at maghari sa amin pong mga buhay. Salamat po, Ama, sa mga pagpapalang ito na yung mga salita, dalangin namin na nawa, wag lang pong pumasok sa kaliwang kanan at lumabas po sa kabila. Dalangin namin, Panginoon, na talagang patuloy po itong itanim mo po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, at patuloy na every time na kami po'y lumalapit sa iyo, through prayer man, Lord, through devotion, or sa aming pong pagsamba, corporately, dalangin namin na itama mo na po ang aming mga puso, hindi para sa pagpapala, kundi para sa iyo po mismo, Panginoon. Hindi para sa blessing, kundi para sa blesser. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo pong ito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, kung mayroon man po kaming kapatid na naririto, na kasama na naririto, na first time lamang na nakadalo, or marahil mayroon pa rin pagdadoubt sa kanyang buhay na walang hanggan. Kung mayroon po kaming kasama na naririto, na nagtataka pa rin, Panginoon, walang kasiguraduhan, naguguluhan kung saan ba siya maaaring mapunta, kung siya po ay kukunin mo na. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras pong ito, patuloy mo pong ipaunawa sa amin, ipaalala sa amin, Panginoon, na aminin namin, kami po'y lumapit na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Aminin po namin na kami po'y makasalanan,
Di po namin kayang iligtas ang aming sarili. At patuloy po kaming manahan, humawak sa ilang po magtiwala at ipagsigawan ng aming mga puso na Panginoon, iligtas mo po kami. Maraming salamat po Panginoon sa mga oras pong ito. Panginoon, I did my part. Ikaw na po ang patuloy na magpaunawa kung mayroon pong magulo or hindi malinaw. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. At naniniwala kami Panginoon, wala pong nasasayang sa iyong mga salita Panginoon. Ikaw po ang magpatubo, ikaw po ang magpalago sa mga salita pong ito. At patuloy na nawa sa aming pong patuloy na paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Maging tama na po ang aming motibo ng paglapit po sa iyo. Ito po ang aming dalangin Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Gandang umaga po mga kapatid at salamat sa mga mensahe na ating napakinggan. Total may kaunting-kaunting oras po tayo in line sa ating gagawing pag-aalaala ng banal na hapunan. Actually, in connection sa ating pag-aaral na katatapos lang. Pagka binasa niyo po yung pababa, magkakaroon po tayo ng tinatawag na biblical and theological explanations and fulfillment ng banal na hapunan. Kasi tandaan po natin, ang banal na hapunan was taken place in the Old Testament time. Yung prototype nito. Nung ang mga Hudyo o ang mga Hebreo ay iligtas ng Diyos sa pagitan po nung dugo. Naalala niyo po ba yon, di ba? Yung papatayin yung hayop, ibubuhos yung dugo ipapahid nila sa mga hamba ng kanilang pintuan. Ang tawag po doon, Passover. Yung Passover po, sabi, lalagpas yung anghel ng kamatayan. No? So, yun po yung tinatawag na Passover. Yun po yung paglalarawan. Ngayon, nung ang Panginoong Jesus ay bumaba at sa bahaging ito ng John chapter 6, sa bandang huli, yung sinabi ng Panginoon sa kanila, iiwanan nyo rin ba ako? Yung sumagot si Pedro, yung finlas kanina na, kanino kami pupunta, nasa iyo ang salita ng buhay. Hindi po umalis yung mga tao dahilan sa sinabi ng Panginoon na pagkain lang naman ng habol nyo. Hindi po. Mas mabigat po yung dahilan. Mababasa po natin ito sa verse 52. Ang sabi po, dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Doon ho nagkaroon ng malaking, kumbaga, theological issue. No? Ito po ang sinabi ng Panginoon in verse 53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo. Medyo mabigat na po ito. Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Andito po yung bigat ng tinatawag na theological issue as far as communion is concerned. Kasi nga po, may isang grupo na ang tawag nila sa kanilang sarili ay Kristiyano. Samantalang sila po ay naggaganap ng banal na hapunan. Ang paniwala nila, yung tinapay, ay talagang laman ng Panginoon. Yung inumin ay talagang dugo ng Panginoon, which is wrong. Hindi po totoo yun. Hindi po tamang kaisipan na sa magko-communion tayo, para tayong merong, tawag doon, barbecue. At saka meron tayong inumin. Hindi po gano'n ang idea. Sa tuwing kakain tayo at iinom, ang pinapakita po nito ay yung pag-aalaala sa ginanap na paghihirap ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang katawan. Na alam po natin, hindi lamang po basta latay, kundi sugat po talaga. Na bawat hampas po
ah, panghampas po ng mga Romano. At yun pa, isang pagkakamali, hindi po Hudyo ang nagpahirap sa Panginoon, mga Romano. Kaya ho, pagka nagagalit kayo sa inyong mga anak, huwag niyong sabihin, Hudyo ka. Hindi po, Romano ka. Ayan, kasi po, ang nagpahirap po talaga Romano. At ang isa sa panghagupit nila ay isang leather na sa bandang huli, may mga bakal na may spikes, na kapag ka po hinampas yun sa katawan, kakapit po yun kasi nga po may spike. At pag hinatak po yun, siyempre, yun po yung pagpapakita na sinasabi ng Panginoon, malibang kainin ninyo ang aking laman. At alam po natin, sa bandang huli, yun pong tagiliran ng Panginoon nung sinibat siya ay bumulwak yung dugo. At inumin ang aking dugo. It does not necessarily literal and physical po yun. No? Kundi sabi niya, malibang sampalatayanan ninyo ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, na ginawa po niya para, katulad din po ng narinig natin, tubusin tayo sa ating kasalanan. That's why nung huling gabi na maghapunan ang ating Panginoon, ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, tanggapin ninyo ang tinapay na aking katawan, tanggapin ninyo ang aking dugo ng bagong tipan. Kasi nga po, sa lumang tipan, dugo ng hayop. Ito naman po, tanggapin ninyo at inumin, ito ang dugo ng bagong tipan. So, hindi po nangangahulugang sa ating magkukomunyon tayo, maglalaslas ang Panginoon para mag-provide ng dugo sa bawat isa sa atin. Hindi po ganon. Dahilan doon, yung mga taong nanrito, ang sabi, umalis sila. Kasi hindi nila kayang tanggapin yung aral na yon. So, parang magandang pagkakataon naman na ma-explain po natin, hindi naman po natin lagi-lagi, every communion, na-explain yung significance po ng communion. So, para po madagdagan po tayo ng kamalayan at kaalaman, na hindi po ngunit every Sunday, nakasanayan na lang natin na nagko-communion tayo. Hindi po. Ang significance nito, ang sabi po ng Panginoong Jesus nung gabi na, huling gabi, bago siya arestuhin, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Literal na tinapay po ang ibinigay ng Panginoon nung gabing yon. Literal na inumin ang ibinigay ng Panginoon. Pero, sa pagkakataong iyon, ayon sabi, kumakatawan po yun. Yun po yung pinagmumulan ng ating paniniwala, na ang ating pagtanggap ng banal na hapunan ay hindi po literal na dugo at hindi nagiging literal na dugo. Kundi kinakatawan nito ang dugo ng Panginoon na siyang naging pambayad ng ating kasalanan. Kinakatawan ng tinapay, ang katawan ng Panginoon na pinahirapan. So, kahit anong dasal ho ang gawin natin, hindi ho nagiging katawan, hindi ho nagiging dugo ni Jesus po yung ating tinatanggap. Kundi ito po ay kumakatawan. Sinisimbolo nito ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Pwede po ba tumayo tayo lahat at lahat po ng mga katuang kasama ko po para po sa ating communion. Kilala nyo naman po kung sino kayo. May I request everyone to please come forward. Pero, ito naman din po ang isang babala at paalaala sa tuwing tayo po ay gaganap nito. Meron po itong babala na binabanggit ang banal na kasulatan. Sa tuwing tayo po ay gaganap nito. Ang sabi po ng babala ay ganito. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya po ito ang babala. Iyan ang dahilan o epekto po, resulta, kapag ka hindi po sinisiyasat ang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina
at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ibig sabihin, pinapawalang halaga, parang we are taking it for granted ang pagtanggap ng mga elemento sa magitan ng, oo, tumatanggap tayo ng elemento, pero alam naman natin yung buhay natin, may kasalanan. No, nagpapatuloy pa rin po tayo sa kasalanan. Kaya po yung yung mga taong ito lumayo sa Panginoon. Kasi akala nila, samantalang nag-i-enjoy sila sa Panginoon, at the same time, nag-i-enjoy din sila sa kasalanan. Hindi po pwedeng ganon. So sa pagkakataong ito, pwede po bang saglit kayong yumuko, pumikit, manahimik sa presensya ng Panginoon, at bigyang pagkakataon ang pagsisiyasat ng ating sarili. Una, kinilala mo na ba sa buhay mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung oo, salamat sa Diyos. Tumanaw po tayo ng utang na loob na binigyan tayo ng pagkakataon. Kung hindi pa, ito po yung sandali na po pwede mong katulad ng mensahe na ating pinakinggan at hamon na ibinigay sa atin ngayong umaga. Pwede mong anyayahan ang Panginoon sa iyong buhay, isuko ang iyong sarili sa Panginoong Hesus at manampalataya sa Kanya. Pangalawang bahagi ng ating pagsisiyasat ay ano yung mga kasalanan na nais ng Diyos na ngayon ay iyong isuko at ihingi ng tawad sa Kanya. Mananahimik ako saglit, bibigyan kita ng pagkakataon. Ama, sa umagang ito, salamat sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat na gaya ng tagubilin ng aming Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ng hapunan bago siya dakpin upang ipako sa krus ay nagbigay ng tagubilin. Gawin iyon bilang pag-aalaala sa kanyang hirap at sakit. Ikinararangal, ikinasisi at ipinagpapasalamat namin na kami ay gumaganap nito buwan-buwan. Pero kalaki po nun ay ang babala at tagubilin siya sa atin ng sarili. Sinika po ng iyong lingkod na ipaalala sa aking mga kapatid ang katotohanan ito. Kaya naman ang pakiusap at panalangin namin, paging dapatin mo po kaming pare-pareho. Huwag mo pong payagang ang sumpa sa pagwawalang bahala sa bagay na ito ay maranasan ninuman sa amin. Sa halip, hayaan mong ang pag-aalaalang ito, una po, magbigay karangalan sa iyo. Pangalawa, magbigay po ng katiyakan sa amin kung gaano mo kami kamahal na ang iyong bugtong na anak hindi mo ipinagkait para sa amin. Nais din po namin sa umagang ito, sa pag-alaalang ito ay italaga sa iyo ang mga elemento, basbasan at pagpalain ito. Payagan mo pong ang mga elementong ito magpapanariwa sa amin na ginawa ng aming Panginoong Hesus. Magbigay katiyakan sa amin, nagaya po ng aral na aming napakinggan. Mismong ang Panginoong Hesus ay naghirap, ngunit nagpatuloy. Maging hamon sa amin na sa anumang hirap, sa anumang pagsubok, sa anumang mga pangyayari at karanasan sa buhay, merong isang Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Marapat labang na kami ay makapagpatuloy. Banalin at pagpalain mo po kaming pare-pareho, banalin at pagpalain mo ang mga elemento, banalin at pagpalain mo ang sandaling ito ng aming pagsasalo-salo
bilang pag-aalaala sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pipila po kayo, kukuha ng elemento, babalik po kayo sa inyong upuan, pero sabay-sabay po tayong tatanggap.
Tayo po tayo lahat, mga kapatid. Muli po, Ama, salamat sa karangalan at kasiyahan na sa umagang ito, sama-sama kaming dumulog sa iyong dulang. Hawak po namin ng tinapay, hawak po namin ng inumin. Muli po, maraming salamat po. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pero sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, sama-sama po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, buong paggalang, may pagtanaw ng utang na loob. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, Ama, salamat sa karangalan at kasiyahang sa umagang ito, magsalo-salo kami sa iyong dulang. Salamat po sa katiyakan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Kalaki po nito ay ang iyong pagliligtas. Katulad po ng paalala kanina, payagan mo pong pagkatapos naming matuklasan, maunawaan ng mga bagay na ito, piliin pa rin naming mabuhay sa kabanalan at sa katuwiran mo. Mabuhay na nagbibigay kalwalhatian at karangalan sa iyo sa pagitan po ng pagsusulong ng iyong kaharian at sa pagganap ng iyong kalooban. Hanggang sa kami, either tawagin ng kamatayan o datnan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa iyo, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, mga kapatid, ngayon po ay ang ating one-day salary offering. Bali, pagkasabay na po natin ang pagbibigay ng ating tithes and offering and one-day salary offering. Pero ang tithes and offering po ay dun po ilalagay sa brown na basket na ipapaikot. And then ang ating one-day salary offering ay dun po sa open basket na ipapaikot din po ng mga usher. Again, ang ating tithes and offering dun po sa brown. And then yung ating one-day salary offering, dun po sa open na basket. Okay, sige po. Nasa bahagi na po tayo sa ating pong pagbibigay sa ating pong Panginoon bilang bahagi po ng ating pong pagsasamba. So, bago po tayo manalangin, banggitin ko lang po yung sinabi ni Haring David sa unang Kronika, chapter 29, verse 14. Ito yung sabi ni Haring David, patungkol sa pagbibigay. Sabi niya, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagbibigay sa iyo, O Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinibalik lang namin sa iyo. Tayo po yung manalangin. Manatili lang po kayong nakaupo. O Diyos, yes, sa iyo po lahat ng galing ang aming mga tinatangkilik o kami mga katiwala lang po, Ama. Alam po namin na ang lahat ay nagmumula sa iyo at ibinabalik lang po namin sa iyo ang nararapat para sa iyo. Nawa, Lord, masumpungan ninyo po sa aming mga puso na nagbibigay kami ng masaya at kusang loob. Nawa po, Ama, maisip po namin na ikaw po ang nagpapala sa amin
Kaya po kami nagbibigay sa iyo dahil pinagpapala mo po kami. Salamat po, Ama. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Bilang bahagi po ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang pagkakataon po ng sama-sama pong pagpapasalamat at sama-sama din pong pagdulog sa Kanya pong dakilang presensya. Tayo pong lahat ay tumaya mga kapatid. At sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y sama-samang dumalangin po sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinapupurihan at pinasasalamatan. Salamat po kasi po bilang bahagi ng aming pagsamba, bagamat kami naman po ay sa aming mga tahanan, nakakapanalangin, nagpapasalamat, nagpupuri, dumadalangin din po at hiningi pang iba't iba naming mga kahilingan. Pero sa pagkakataong ito, bilang aming bahagi ng aming pagsamba, ay ang sa aming sama-samang pong pagpapasalamat at ang aming pong sama-samang pagpupuri sa iyo. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong pong wagas na pagmamahal sa amin. Salamat po, hindi man po kami karapat-dapat at palagi pong nagkukulang sa iyo. Pero Panginoon, patuloy mo pa rin pong pinapasagana ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang iyong awa sa aming buhay sa bawat araw. Nagpapasalamat namin, Panginoon, ang iyong proteksyon sa amin, sa mga pagbibiyahe, paglalakbay, sa mga pagpasok sa mga opisina, pagpasok sa trabaho, at safe po na nakakauwi. Yung po, Panginoon, ay kapahayagan na ikaw na aming Diyos, ang aming protector. Nagpapasalamat din po namin ang provision mo po sa bawat araw. Hindi mo po hinahayaan na magutom kami, bagkus Panginoon, higit pa at sapat pa, Panginoon, ang binibigay mo pong pang-araw-araw na aming po mga pangangailangan. Papasalamat po kami sa lakas na taglay po namin na nagagamit sa paggawa sa tahanan, nagagamit sa mga paghahanap buhay. Pinagpapasalamat namin ang mga resources, Panginoon, na iyo pong walang sawang ipinagkakaloob na upang matagunan po, Panginoon, ang aming po mga pangangailangan sa bawat araw. Marami pa po, Panginoon, ang ginagawa mo po. Hindi po namin kayang isa-isahin. Kung amin lang po magiging aware po kami, even though sa smallest or tiny blessing, madalas ang nakikita lang namin ay yung mga sobrang lalaki, pero minsan po yung mga maliliit na bagay, mga hininga na araw-araw ay libre po naming natatanggap. Meron
meron po kami, Panginoong, kalakasan, meron po kami mga mahal sa buhay. Panginoon, yun po ay ilan lamang sa napakarami pong pagpapala na amin pong natatanggap mula po sa iyo. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi pong magkaroon ng isang puso na meron po talagang lubos na nagpapasalamat dahilan po sa iyong kabutihan. At maging sa mga hindi lamang po magagandang bagay, kundi may mga pagkakataon na pinapayagan ka po na maranasan po namin, mga pagkakasakit, mga iba't ibang uri po ng suliranin. Pero sa lahat po ng iyon, Panginoon, nahahayag pa rin po ang iyong kapangyarihan at nakikita pa rin po namin na may mabuting dulot po ito sa amin po mga buhay. Kaya maging sa mga bagay po na yun na hindi po namin gusto pero ipinaparanas mo, maging yon ipinagpapasalamat po namin sa iyo, aming Diyos. Sa umaga din pong ito, kami po ay nakikisaya at nakikigalak sa aming pong mga kapatiran na pinasapit mo sa karawan ng kanilang buhay at sa mga kapatid po namin mga mag-asawa na ipinaranas mo po sa anibersaryo ng kanilang kasal. Panginoon, hayag po sa kanilang buhay kung papaano mo po sila pinagpapala at ginagabayan sa araw-araw, kung papaano mo po sila pinagtatagumpay sa kanila pong buhay mag-asawa, kung papaano, Panginoon, ang provision, protection mo po ang kanila pong nararanasan. Kaya nga po sa araw po nito o noong nakarang araw, ay nag-celebrate sila ng kanila pong birthday, nag-celebrate po sila ng kanilang wedding anniversary. Ito po ang katunayan na you really sustain them, Panginoon. So we pray for them, Lord God, as you grant them another year sa kanilang buhay, as you grant them another and more year sa kanila pong buhay bilang mag-asawa. Let your protection, Father God, let your blessing overflow sa kanilang mga buhay. At hayaan mo po, Panginoon, piliin po nila palagi na mahalin ka, sundin ka, paglingkuran ka po nila, Panginoon. Habang patuloy mo silang binibigyan ng buhay, habang binibigyan mo sila ng pagkakataon, na patuloy, Panginoon, na magsama bilang pong isang mag-asawa. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Sa pagkakataon din pong ito, alam mo po ang iba't iba din pong mga kahilingan, sitwasyon po ng akin pong mga kapatid. Kung meron man po silang mga iba't ibang mga pagsubok na pinagdadaanan, mga pangangailangang pinansyal, nangangailangan ng kabuhayan, mga karunungan na kailangan po nila sa mga pagdidesisyon, at iba't iba pa pong kahilingan at sitwasyon. Panginoon, ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala at inidudulog sa iyo pong makapangyarihang kamay. Amin pong hinihiling ang iyong pagtatagpo sa lahat ng pangangailangang pinansyal, emosyonal at sosyal. Amin pong hinihiling ang iyo pong pagpapagaling. Katulad ng sabi po na yung mga salita, sa pamamagitan ng latay at sugat ng aming Panginoong Hesus, kami ay gumaling. Hayaan mo po, Panginoon, na iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kagalingan sa mga kapatid po namin na naririto ngayon at maging sa mga kapatid po namin na kaisa po namin online. At kung meron pong nangangad ng kapayapaan, Panginoon, ikaw ang source ng peace. You are the Prince of Peace, Lord God. Let your peace that transcends all understanding, Panginoon, ang patuloy na maranasan po ng akin pong mga kapatid. At kung meron po kami dito na mga kasama mga estudyante, Panginoon, dalangin namin ang iyong pong karunungan, ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila. Sa mga hindi na po namin kayang isa-isahin, i-mention sa iyo ang iba't iba pong mga pangangailangan, sitwasyon, kahilingan ng aking mga kapatid. Kami po'y makakaasa, Panginoon, na meron kami isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na hindi madamot, that you will generously give, Panginoon, sa lahat ng sinumang lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Patuloy mo rin pong pagpalain ng aming bansa sa kasalukuyan pong nagaganap. Amin pong inihiling, pagharian mo po ang aming bansa at hayaan mo po kung papaano nangyayari sa langit ang iyong kalooban, yun din po ang maganap sa aming bansa. Maging sa aming pong barangay, Lord God, at hindi lamang po sa aming barangay, kundi sa ilang pong mga lugar na nakakaranas din po ng krisis ng tubig. Panginoon, you are the source of everything. Alam namin na maging ang bagay po na to ay kaya mo rin pong solusyonan. Tulungan mo lamang po kami na mas maging mapagpasalamat kaysa makitaan mo po kami ng isang puso na palagi pong nagrereklamo. Panginoon, ipagpasalamat po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Muli po, aming Diyos, pinupuri ka namin at pinaniniwalaan ka namin na sa lahat ng panahon na kami po ay lumalapit po sa iyo. Katulad ng sabi ng mga salita, hindi mo po kami bibiguin. Muli po, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
sinasabi, patuloy naming sasabihin, hindi kami magsasawang sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Muli po, salamat din sa pribilehiyo na kami po ay pinagtipon-tipon mo upang sama-samang ipagdiwang ang iyong biyaya, awa, ambag, kabutihan at kagandahang loob sa amin. Nais po naming ipakiusap naman sa iyo na sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pagtatapos, sa aming pagsasama-samang ito, kami na naririto sa Bulwagan, sila nakaisat kasama po namin online. Pwede po bang i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala sa pamamagitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak? Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sarapin ang inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay hanggang sa tayo ay tawagin niya sa kanyang kalwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong latay sama-sama magsabi na Amen. Magandang umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nagpulang po kayo saglit para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Yeah. Good morning po sa bawat isa. And attendance check lang po tayo ngayong umagang to. Tayo po ay binubuo ng 155 ang adult. Ang mga bata po ay hindi ko na po nabilang. Ayan. And ngayong umaga po ay meron po tayong bisita. Pag tinawag ko po ang iyong pangalan, pwede mo ba na tumayo? Kung nahihiya ay samahan po tumayo ng nag-invite. Ayan. Akin po wini-welcome ngayong umagang ito si Brother John Paul Akal. Andyan pa po ba si Brother John Paul? Ayun, kala ko si Kuya Sean nagbago na ng pangalan si Kuya Sean. Ayan, si Brother John Paul Akal, again, welcome po sa IRMF1. Mga kapatid, wag po natin hayaang makauwi si Brother Paul na hindi po natin nakakamusta, nakakamayan man lang po. Ayan, and announcement po, ang ating one-day salary, kung hindi po kayo nakapag-prepare po ngayon, pwede pa po yan next Sunday. Mag-approach lang po kayo sa ating mga usher para sa mga sobre. Ayan, and ganun pa rin po, dalawang panambahan po tayo, 8 a.m. and 10:30 a.m. And yung nabanggit po na fun run, yung gawain po ng district na fun run, again, yun po ay 250 pesos. Sa mga interesado po ay paki-approach na po ang presidente po ng bawat kapisanan. 250 pesos po siya kasi may kasama na po siyang t-shirt. Ayan. And may iba pa pong kasama dun sa 250 pesos na yan. September pa naman po yan, pero mas maigi po na mapaghandaan na po natin para masuportahan po natin ang gawain po ng district. And again, makipag-coordinate na lang po kayo sa bawat presidente po ng kapisanan. Ayun lang po. God bless po sa bawat isa. Again, bago po tayo umuwi, batiin muna po natin ang ating mga kapatid.